Mga kababalaghan at katatakutan, narito na naman tayo sa ating paboritong tambayan sa YouTube, ang Creepy Pinoy Stories. Ako si Baltasar, ang inyong gabay sa mga kwentong magpapakilabot at magpapaisip sa inyo sa bawat oras ng gabi. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at pagtangkilik sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito at gusto mong maranasan ang kakaibang takot na hatid ng ating mga orihinal na kwentong Pilipino, huwag kang mag-atubiling pindutin ang like at subscribe button. Sumali na sa lumalaking komunidad ng mga mahihilig sa nakakakilabot na kwento at siguraduhing naka-on ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Ngayong gabi, maghanda sa isang kwento ng pangarap at pighati na magpapakita sa atin na ang ilang kahilingan ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kalamidad. Sa puti ang kulay ng pighati, susundan natin ang yapak ni Leo, isang masipag na magsasaka sa Benguet na may simpleng hiling para sa kanyang pamilya, ang maranasan ang mahiwagang puting Pasko. Ngunit sa kanilang pag-asam sa bihirang niyebe, hindi nila napaghandaan ang dala nitong panganib. Ano ang mangyayari kapag ang inaasam-asam na kagandahan ay nagdulot ng isang trahedyang walang sinuman ang makakalimutan? Manatiling nakatutok at samahan ako sa pagbubukas ng pahina ng isang kwentong magpaparamdam sa atin ng tunay na kahulugan ng pighati sa gitna ng kalamidad. Sa gitna ng malawak na taniman ng gulay sa Benguet, masigasig na nagtatrabaho si Leo. Ang kanyang pawis ay sumasabay sa ritmo ng kanyang pagbubungkal ng lupa. Ang kanyang mga anak na sina June at Carlo ay nagtatawanan habang naglalaro malapit sa kanilang kubo. Ang kanilang mga sigaw ng kasiyahan ay umaaling gaunggaw sa paligid. Ang simpleng tahanan ni Leo at Isabela ay puno ng mga palamuting pangpasko na may mga imahe ng niyebe at mga Santa Claus na nakabalot sa makakapal na damit na tila ba nangangako ng isang mahiwagang panahon. Isang gabi, sa ilalim ng mahinang liwanag ng bumbilya, ibinahagi ni Leo sa hapagkainan ang kanyang pangarap na maranasan ng kanyang pamilya ang puting Pasko. Hinaplos niya ang mga lumang larawan ng bihirang pagbagsak ng niyebe sa Benguet. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkasabik. Ang kanyang mga anak, si June at Carlo, ay nakikinig ng may pagtataka at kasiyahan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga sa mga kwento ng kanilang ama. Sa pagtatapos ng araw, habang ang pamilya ay nagkukumpulan sa maliit na sala, nangako si Leo na gagawin niya ang lahat para maranasan nila ang mahiwagang puting Pasko. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi niya alintana ang paparating na panganib na maaaring magbago sa lahat ng kanilang mga plano. Ang gabi ay dahan-dahang bumalot sa kanilang tahanan at sa labas, ang hangin ay tila ba may dalang bulong ng isang di maipaliwanag na misteryo. Sa kasagsagan ng tag-init, ang Benguet ay tila isang pugon na nagpapawis sa lahat, maging sa mga nagtatago sa lilim. Sa palengke at sa mga kalsada, ang mga usapan ay umiikot sa pag-asam ng ulan at kaginhawaan mula sa init. Ang mga paypay ay walang tigil sa paggalaw, at ang mga noo ay basa sa pawis na tila walang katapusan. Isang gabi, habang nanonood ng balita, napansin ni Leo at Isabela ang mga ulat tungkol sa paparating na bagyong Rosita. Ang kanilang mga anak ay abala sa paglalaro sa sahig, walang kamalay-malay sa tensyon na bumabalot sa kanilang mga magulang. Ang mga mukha ni Leo at Isabela ay nagpapakita ng pag-aalala, habang ang mga balita ay nagbabadya ng isang unos na maaaring magdala ng malaking pagbabago.
Sa pagtama ng Bagyong Rosita, ang mga eksena ng malakas na hangin at ulan ay sumira sa mga pananim at mga tahanan. Si Leo, sa gitna ng unos, ay nagpakita ng katatagan sa pagtulong sa mga kapitbahay na magligtas ng mga gamit at mag-ayos ng mga nasirang bahay. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at puno ng layunin. Ang kanyang mga mata ay saksi sa pagkawasak na dala ng bagyo. Matapos ang bagyo, sa gitna ng mga nagkalat na debris at putik, makikita si Leo na nagmumuni-muni. Ang kanyang mga kamay ay marumi at ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Hindi niya namamalayan na ang trahedyang ito ay simula lamang ng mas malaking sakuna na darating. Sa kanyang puso, isang kakaibang takot ang nagsisimulang umusbong na parang may nagbabadyang mas malalim na kadiliman na papalapit sa kanilang tahimik na buhay. Sa pagpasok ng Nobyembre, tila walang humpay na bumuhos ang ulan sa Benguet. Ang mga mamamayan na dati-rati masiyahin at walang inaalala ay nagsimula ng magbitbit ng payong at kapote saan man magtungo. Ang dating masiglang bayan ay nababalot na ngayon ng makapal na ulap at walang tigil na pag-ulan. Sa loob ng kanilang tahanan, kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Leo habang pinapanood ang balita sa telebisyon. Ang tubig baha ay patuloy na tumataas sa mababang lugar at ang mga ulat ng paglikas ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Si Isabela, sa kabilang banda, ay abala sa pag-aayos ng mga gamit. Inilalagay ang mga ito sa mas mataas na istante habang ang kanilang mga anak ay naglalaro, walang kamalay-malay sa panganib na dala ng kalikasan. Isang gabi, habang lalo pang lumalakas ang ulan, nagising si Leo at Isabela sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng kanilang bahay. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga matay nagpapahayag ng pag-aalala na hindi masabi ng kanilang mga labi. Agad silang kumilos, nilagyan ng mga trapal ang mga bintana at pintuan. Umaasang mapipigilan nito ang lamig na unti-unting kumakapit sa kanilang mga buto. Kahit pa humupa ang ulan, ang pamilya ay nakaupo sa paligid ng hapagkainan, nanginginig sa lamig na bago at hindi pa nila nararanasan. Si Leo, bagamat nag-aalala, ay pinipilit magpakatatag sa harap ng kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang tanong na hindi niya masagot. Hanggang kailan nila matitiis ang ganitong klase ng panahon? Ang unang linggo ng Disyembre ay nagdala ng isang kakaibang sorpresa. Habang naglalaro sina June at Carlo sa labas, unti-unting bumagsak ang mga puting patak ng niebe. Tila isang mahika ang nangyari at ang kanilang tuwa ay hindi maipinta sa kanilang mga mukha. Ang kanilang hiyawan at tawanan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kapaligiran. Ngunit habang tumitindi ang pagbagsak ng niebe, ang dating masaya at maingay na paligid ay napalitan ng katahimikan. Ang mga bata ay gumagawa ng mga anghel sa niebe at nagtatapon ng snowball sa isa't isa. Ngunit si Leo at Isabela na nagmamasid mula sa loob ng bahay ay unti-unting napapalitan ng pag-aalala ang kanilang mga ngiti. Nang lumala pa ang sitwasyon, nag-usap sina Leo at Isabela. Nagdesisyon silang panatilihin na lamang sa loob ng bahay sina June at Carlo. Nag-aalala sila sa kaligtasan ng kanilang mga anak at sa kakulangan ng kanilang paghahanda sa ganitong klima. Ang kanilang bahay na dati-rati kanlungan ng init at saya, ngayon ay nagiging kulungan ng lamig at pangamba.
Nang ideklara ng Pangulo ang state of emergency, ang mga kapitbahay ay nag-iimpake na ng kanilang mga gamit, naghahanda sa paglikas. Si Leo, nakatayo sa labas ng kanilang bahay, ay nakatingin sa maputing kapaligiran. Ang kanyang isipan ay puno ng pag-aalinlangan, habang ang kanyang puso ay bumibigat sa bawat sandaling lumilipas. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Dapat na ba silang lumikas o manatili at harapin ang hamon ng kalikasan? Ang susunod na kabanata ay magdadala ng mas matinding pagsubok sa katatagan ni Leo at ng kanyang pamilya, at ang kanilang desisyon ay magiging usapin ng buhay at kamatayan. Sa bisperas ng Pasko, sa gitna ng kadiliman ng gabi, biglang nawalan ng kuryente. Ang mga kapitbahay ay isa-isang nagsilikas. Ang kanilang mga anino ay makikita sa liwanag na nagmumula sa kanilang mga sulo at flashlights. "Bilisan nyo, baka hindi na tayo makalabas dito," sigaw ng isang kapitbahay habang nagmamadaling naglalakad sa makapal na niyebe. Si Leo, sa loob ng kanilang tahanan, ay nagpupumilit na magpaningas ng apoy gamit ang mga lumang dyaryo at piraso ng kahoy. "Kailangan nating mag-init," aniya sa kanyang mga anak na nakaupo malapit sa fireplace, umaasa sa init na hindi dumating. "Tatay, giniginaw na kami," daing ni June. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa lamig. Ipinapakita ang pagsisikap ni Leo na maghanap ng iba pang paraan para magbigay init, ngunit lahat ng kanyang mga tangka ay nabigo. Si Isabela, sa kabilang banda, ay yumakap sa kanyang mga anak, ang kanyang mga matay puno ng luha habang nagdarasal. "Panginoon, iligtas mo po kami sa kalamidad na ito," bulong niya sa gitna ng nagyeyelong katahimikan. Sa gitna ng kanilang pakikibaka, isang nakabibinging katahimikan ang nagbabadya ng mas malaking trahedya na magaganap kinabukasan. Sa araw ng Pasko, nagising si Leo sa katahimikan at sa lamig na bumabalot sa kanilang tahanan. Ang kanyang hininga ay nagiging usok sa hangin at ang kanyang mga galaw ay mabagal dahil sa lamig. "Isabela, mga anak, gising na," tawag niya, ngunit walang sumagot. Nang subukan niyang buksan ang pinto, hindi ito gumalaw. Sa pagtulak niya ng may buong lakas, nadiskubre niyang natabunan na ng niyebe ang kanilang buong bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigla. "Diyos ko, anong nangyari?" bulalas ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi lang sa takot, kundi pati na rin sa ginaw. Sa paghahanap niya sa kanyang asawa at mga anak, natagpuan niya ang kwarto ni na June at Carlo na nabagsakan ng niyebe at wala ng buhay. Ang kanyang mga sigaw ay walang tinig sa ilalim ng makapal na niyebe. "June! Carlo! Gumising kayo, mga anak ko!" sigaw ni Leo, ngunit ang katahimikan ay ang tanging sumagot sa kanya. Sa desperasyon, sinubukan niyang hanapin si Isabela sa labas, ngunit walang bakas ng kanyang asawa. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat sa ilalim ng niyebe at ang kanyang puso ay puno ng pighati. "Isabela, Isabela, nasaan ka?" Ang kanyang tinig ay lumulutang sa malamig na hangin, ngunit walang ibang sagot kundi ang hagunghong ng hangin. Sa huling sandali, sa gitna ng kanyang pag-iisa, isinulat ni Leo ang kanyang karanasan sa isang lumang journal na may pag-asang may makakabasa nito balang araw. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsisisi at babala sa sinumang makakatuklas ng kanilang sinapit. "Huwag ninyong hayaang mangyari ito sa inyo," ang huling pangungusap
na kanyang isinulat bago tuluyang nilamon ng kadiliman at lamig ang kanyang pag-asa. Sa bawat pangarap may nakatagong panganib. Tandaan, mga kaibigan, ang labis na paghahangad ay maaring humantong sa hindi inaasahang kapahamakan. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Sumali sa ating komunidad ng mga tagapakinig na tulad ninyo'y nauuhaw sa misteryo at takot. Sa susunod na upload, siguradong magkikita tayo. Mag-ingat ka. Baka ikaw na ang susunod na bida sa ating kwento. Paalam at hanggang sa muli mga ka-creepy.